Hey guys, today's video po ang ating pag-uusapan ngayon na ang story of success ng pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan natin na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. And take note guys, ito pong si ma'am ay isang single ma'am na talagang siya nagsumikap ng gusto para sa kanyang pamilya. Yan nga at umalis siya ng ating bansa patungong abroad at baon-baon ng pangarap bukod sa kanyang mga anak at ito nga ang kanyang pangarap na bahay na dati lamang itong pinapangarap at dahil sa kanyang pagsusumikap ay naisakatuparan na ngayon. So guys, ito po't ibinigay ang detalye ng mga materyales na ginamit dito upang maihatid din sa inyo at mailathala upang magkaroon din tayo ng basihan or idea sa ganitong design or klase ng bahay. Lalong-lalo na ang sukat ay ganito na 44 square meters lamang at ito pa nga ay merong 2 kwarto. So guys, ito nga po muli ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon din tayo ng idea. Para if ever na tayo ay sasabak na sa ating pangarap na bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maisahan. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon na ang pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan natin na si Ma'am Rubilin na isang OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At siya nga po ay isang single ma'am kagaya ng aking nabanggit kanina na nakapagpagawa na ng kanyang pangarap na bahay. So guys, ito po't pag-usapan na agad natin ang detalye ng mga materyales na ginamit dito. Lalong-lalo na itong structural ng bahay at ito nga ay alamin na natin na ayon po sa binigay na details ni Ma'am Rubilin na ang nagamit pong hollow blocks dito ay umabot po ng 1,400 piraso. At habang ang mga simento naman ay umubos sila dito ng 100 piraso. Sa bakal po ay gumamit sila dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay umubos sila dito ng 35 pieces. At habang ang 9mm naman ay 80 piraso. So lahat po ng mga bakal ay nakagamit sila dito ng 115 piraso. And then about naman po sa buhangin at graba na kung saan yung buhangin po ay nakapagpa-deliver sila ng 3.5 elf na buhangin. At yung graba naman ay nakapagpa-deliver lamang sila ng 0.5 elf. So sa nabanggit na ito na mga materyales ng nagamit dito sa structure ng bahay, about dito sa sukat na 44 square meters. At ayon nga po kay ma'am na ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 24 feet. At ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas ito na 6 meters by 7.2 meters at ito nga ay nag-total of halos umabot na 44 square meters. Meron po itong 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath at maluwang na terrace. And then guys, atin naman pag-usapan ang about sa kisame ng bahay na ito na kung saan gumamit nga po sila dito ng metal faring at hardiplex. At yan nga po ay lahat-lahat, ayon po kay ma'am, ay gumastos siya dito ng worth of 40,000 pesos. Lahat na po dito sa materyales ng kisame at kasama na nga yung accessories na ibang ginamit dito. And also guys, about naman po sa pintura ng bahay na ito na kung saan ito nga ay ginamitan ng skim coat. At yan nga ay kasama na rin ang pintura. Lahat-lahat materyales ay ito nga ay nagastos nila ay nagkakahalaga po ng 18,000 pesos dito sa buong bahay na ito na kung saan ito nga po ay fully finished na at makikita po natin ito. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ngayon ng about sa mga pintuan ng bahay na ito, sliding windows, tiles at iba pang mga nagamit. So unahin po muna natin itong kanilang mga pintuan na kung saan nakikita nga natin ito ay may panel door sa back door at 2 flash door dito sa room. At yung front door nila ay sliding door po yan at makikita natin yan. And then dito po sa 3 pintuan na to, kasama na yung hamba at yan po ay lahat-lahat gumastos sila dito ng halagang 12,000 pesos.
So guys, dito naman po tayo about sa floor tiles ng bahay. At ito nga at nakikita natin yung design po ng kanilang tiles ay wood parquet ang dating. Pero ito po ay floor tiles na 60 by 60 ang sukat. At ayon nga po kay ma'am, lahat po dito sa buong bahay ay gumastos po sila dito ng halagang 16,000 pesos. So yan po ang nagamit dito sa floor tiles ng bahay. And then napakaganda naman pong tingnan at mukha siyang wood parquet. So guys, dito po sa bidyong ito ay nakikita natin na nagkakabit na rin po sila ng kisame sa labas na kung saan ito nga po ay ginamitan din ng metal faring and hard flex. At yan nga po sa nabanggit na halaga kanina ay kasama na po itong kisame sa labas or spandrel kung tawagin sa iba. And then guys, ito nga at makikita natin guys, meron po siyang insulation or insulator. At yan nga, ayon nga po sa binigay na details ni ma'am, about po dito sa nagawin nilang steel trusses and color roof naman ang ating pag-usapan. So guys, about po sa steel trusses ay gumamit sila dito ng tubular, angle bar at C-purlins. And then ayan nga at nakikita natin, ito pong terrace nila, ang poste po ay bakal din na GI pipe. And then dito naman sa grills nila ay gumamit din sila dito ng tubular. At ayon nga kay ma'am, lahat po ito, trusses and grills ng terrace, ay lahat-lahat po ito gumastos sila ng halagang 50,000 pesos. And guys, about naman po sa yero na kanilang ginamit, na kung saan ito po ay color roof, long span rib type, at 0.4 ang kapal. And then ayon pa po kay ma'am ay may kasama nga po itong insulator or insulation foam. At yan nga ay kasama na rin ang gutter. At lahat-lahat po ito ay gumastos din sila dito ng more or less 50,000 pesos dito sa bubong ng bahay. So guys, kung iisipin po natin, almost 100,000 pesos po ang ginastos dito ni ma'am. Roof, trusses, kasama na yung railings, and then meron na pong insulator. At yan nga ay lahat-lahat 100. So ibawas natin yung grills at sabihin na natin 15,000 worth of materials or 20. So more or less 80,000 po ang nagastos niya dito sa color roof and steel trusses. And guys, about po sa electrical naman, wirings, plugs, etc. and accessories ay lahat-lahat po ay gumastos dito ng halagang 13,000 pesos sa ganitong sukat na bahay. And dito naman guys sa mga sliding windows na ayon kay ma'am ay meron po silang 5 bintana na sliding windows. At yan nga ay kasama na yung kanilang front door na sliding door. So ito nga ay lahat-lahat gumastos siya or pagkakabili niya ay 30,000 pesos na 5 sliding windows at isang sliding door na analog. So guys, ayon po kay Ma'am Jubilin, ito po ay ginawa noong May 2019 at natapos ito noong January 2021. At yan nga ay meron lamang siyang magagawa dito na isang mason na nagkakahalaga ng 500 pesos per day. At meron po siyang isang labor na nagkakahalaga ng 350 pesos per day. At ang location po ng bahay na ito ay sa Cambuang, Dumansod, Cebu. So guys, ito po yung perspective house or yung ginagayang bahay. Hanggang sa napagsumikapan nilang unti-unti hanggang sa nagaya ito. At ito na nga po ang naging resulta ng bahay na pangarap ni Ma'am Jubilin. So ang tanong, magkano nga ba ang nagastos dito ni Ma'am Jubilin? So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am, na ang nagastos nga po niya dito sa sukat na 44 square meters na bahay na ganitong design at meron 2 kwarto at isang CR at ito nga ay fully finished na ay nagkakahalaga po ng 440,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. At dagdag pa ni ma'am, ang lot area po na ito ay 200 square meters at nabili niya sa halagang 60,000 pesos. Kaya lahat po ito, house and lot, ay gumastos siya dito ng halagang 500,000 pesos. So napakaganda na nga po nung na-achieve ni ma'am na to na tunay ngang napakasarap sa feeling ngayon na ang dating pinapangarap lamang niyang bahay noon para sa kanyang mga anak at dahil sa kanyang pagsumikap sa pag-abroad at pagtatrabaho bilang isang kasambahay ay naisakatuparan na ngayon. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na't na-motivate at nakapulutan din natin ng aral ang kwento ng pagpapagawa ng bahay nito ni Ma'am Jubilin na tunay ngang punong-puno ng inspirasyon para sa kanyang pamilya. At eto na nga at naisakatuparan na ang dating pinapangarap lamang niyang bahay noon. At eto na nga at nakatira na ang pamilya niya at masayang masaya na ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon ka rin ng idea para if ever na tayo ay sasabak na at magpapagawa na ng ating pinapangarap na bahay
kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.